Bible reading na ito po si Pastor Bobby. Sa mataas na papuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa patuloy na biyaya niya sa bawat sa atin. Kaya nga sabi nga sa huling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa kanyang mga banal. Amen. At ang Espiritu ng Diyos niyon, siya yung magbibigay sa atin ng kaaliwan sa walang bagay. Na yung kaaliwan niyan ay hindi kayang tumpasan ng sanlibutan. Yung kaaliwan niyan hindi kayang bayaran ng sanlibutan o anumang salapi. Yung kaaliwan na yan, Diyos lang ang nagbibigay niyan sa bawat sa atin. Kaya nga, mapalad tayong mga nakakilala sa Panginoon sapagkat may pag-asa tayo, sapagkat meron tayong Diyos na kinikilala. Sa mundo ito, pag wala kang kilalang Diyos, at kung may Diyos naman hindi mo kilala, wala kang pag-asa. Pero kung mayroon kang Diyos at kilala mo yung Diyos mo, punong-puno po tayo ng pag-asa. Amen? Say praise the Lord! Pinakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Kaya masarap sumamba sa Panginoon. Masarap luwalhati ng kadakilaan ng Panginoon. Ang sarap na sabihin, napakabuti mo, Panginoon. Although alam ng Diyos na mabuti siya. Amen? Alam ng Diyos na mabuti siya sa lahat ng bagay. Ang ginawa niya, puro mabuti. Wala siyang ginawang masama. Pero, gusto ng Diyos marinig sa ating mga labi, magmumula sa ating mga puso, nasasabihin natin, napakabuti ng Diyos. Nasabihin natin na nagpapasalamat tayo sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos. Kahit minsan, mga nangyayari sa buhay natin, parang hindi maganda, pero nasabihin mo pa rin, mabuti pa rin ng Diyos sa kayong mga buhay. Kaya kasabi ng Biblia, sabi nga ni Job, pupurihin ba natin ang Panginoon sa mga magagandang bagay? At pag dumating yung mga bagay na hindi maganda, hindi mo na ba pupurihin ang Panginoon? Isang katanungan na sinabi ni Job sa kanyang asawa. Dapat sa lahat ng bagay, matuto tayong magpuri. In the times of trouble, in the times of mga bagay na maganda, wala tayong ibang gagawin, laging purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise God. Kaya alam niyo po, nung dumaan, nung nakarang linggo, dumalaw po si Congresswoman Agabas, 6th District ng Pangasinan. Ilan ba ang congressman sa Pangasinan? Ang dami. Dati ang congressman ng dati na alam ko, isa lang. Diba? Sa bawat province. Ngayon, ang province sa Pangasinan, ang congressman, napakadami, 6 na. At isa po si Congresswoman Agabas at pumunta doon. At na-lecture sila ni Pastor about sa authority na meron sila. At isa sa nagkaka-bless din sa kanya na sinabi ni Congresswoman Agabas, anong legacy ang may iwan ninyo sa inyong anak? Tinanong ni ang laging tanong ni Congresswoman Agabas sa mga tao kapag pupunta siya, anong legacy ang iiwan ninyo sa inyong anak? O sa mga magulang, anong legacy ang iiwan niyo sa inyong anak? Ang sinasabi ng maraming tao, mostly sabi niya, ang iniiwan nilang legacy sa kanilang mga anak, yung sila ay mapag-aral. Education. Yun yung sinasabi ng maraming tao. Kahit saan siya pumunta, ang sinasabi ng mga tao, mapamayaman, mapamahirap, ang sinasabi daw, ang legacy ng mga magulang sa kanyang anak, mapag-aral yung kanyang anak. Pero ang sabi ni Congresswoman Agabas, hindi dapat yun. Yung bonus na lang yun. Ang dapat maging legacy ng magulang sa kanyang anak, turuan yung kanyang anak na magkaroon siya ng takot sa Diyos. Tignan nyo Yun sinabi ni Congresswoman Agabas, sabi niya, ang dapat maging legacy ng mga magulang sa kanilang anak, turuan nila ang kanilang anak na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Bakit kaya ganun yung kanyang pananaw? Hindi yung pag-aaral. Sapagkat ang sabi niya, maraming mga kabataan, pinag-aral ng mga magulang, ibinigay ang lahat ng mga karapatan sa mga anak. Pero nung nakapag-aral, nasaan yung kanilang anak? Diba? Diba? Nasaan yung kanilang anak? Minsan yung kanilang anak, wala na sa magulang, wala na sa respeto. Bakit kaya? Dahil sa kanilang napag-aralan. Kaya nga sabi ni Congresswoman
pagsabas, turuan ninyo ang inyong mga anak na magkaroon ng takot sa Diyos. At hindi naman sinasabi ng Biblia. Amen? Tama ba? Yun din sinasabi din ng Biblia, mga magulang, turuan ninyo ang inyong anak sa daan at aral ng Panginoon upang kung lumaki siya, hindi niya ito hiniwalayan. Kaya nga maraming tinuturo ang Biblia sa bawat sa atin. The Bible, sabi nga, kumpleto na yan. Tuturuan mo yung mag-asawa, nasa Biblia. Tuturuan mo yung magkapatid, nasa Biblia. Tuturuan mo yung magkapitbahay, nasa Biblia. Tuturuan mo yung mag-ama, mag-ina, nasa Biblia. Father and Son, nasa Biblia. Andiyan yung aral ng Diyos na dapat ituturo sa tao upang ang tao ay maging sakdal sa lahat ng bagay. Tama niya sabi niyang isa pumusuman niya, sabi niya, kung tuturuan mo yung tao na may takot sa Diyos, lalakad yan ng matino. At kung ang tao ay tinuruan sa aral ng Diyos, walang taong masama. Walang taong magnanakaw, walang taong sugarol, walang taong mangimino, walang taong manluloko, sapagkat yung mga bata naturuan sa aral ng Diyos. Sapagkat ang aral ng Diyos, huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa. Amen? Yun ang aral ng Diyos. Kapag may ano ng masama, layuan mo na, hindi yung lalapitan mo pa. Kaya kapag tuturuan mo yung mga anak mo o anak ninyo ng aral ng Diyos, inilalayo nyo sila sa mga bisyo, inilalayo nyo sila sa masamang tao, inilalayo nyo sila sa mga makamundong gawan sa liputan ito. At yung buhay nila, pinipreserve ninyo na maging kaya-aya sa harapan ng Diyos. Kasi ang kabataan ngayon, kapag dumating na sa kanilang kaisipan, yung kanilang gustong gawin, lahat gagawin nila, lahat titikman nila. Tama ba? Kahit sabihin ng magulang, masama yan, ay ang magulang, lagi wala sa tabi. Pag yan ay nakalipad, malaya na yan. Pag wala sa bahay, malaya na yan. At pag malaya na yan, lahat magagawa niya na. Ang magagawa na lang ng magulang, laging magpaalala, at huwag kayong magsawang magpaalala. Sapagkat ang Biblia, ang Diyos man ay hindi nagsasawang magpaalala sa atin. Amen? Praise God. Basahin mo natin yung Proverbs 22:6. 22, verse 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Ito yung salita ni Apostol ni Haring Solomon. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Si Haring Solomon, naturuan po siya ng aral ng Diyos. Si Haring David, habang bata siya, ang sinabi ni Haring David kay Solomon, kilalanin mo ang Diyos ng buong puso at paglingkuran mo siya ng kusang pag-iisip. Sinabi ni Haring David kay Haring Solomon, sabi niya, anak ko, kilalanin mo ang Diyos at paglingkuran mo siya ng kusang pag-iisip. Hindi mo mapaglingkuran ng Diyos ang kusang pag-iisip kung hindi mo kilala yung Diyos at naglilingkuran mo. Kaya mo napaglingkuran ng kusang pag-iisip ng Diyos sapagkat kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya nga pinapakilala ni Haring David kay Solomon yung Diyos ni David. Sabi niya, paglingkuran mo yung Diyos ko, sabi niya, at paglingkuran mo siya ng kusang pag-iisip. Yan lagi niyang i-remind kay Solomon. Sino ba pumalit kay Haring David nung siya inawala? Si Solomon. At si Solomon ay naging bantog na hari. Amen? At naging matalino ba si Solomon? Naging matalino siya. Ang hiningi niya sa Panginoon, hindi yung kayamanan at karangyaan. Ang hiningi niya sa Panginoon, karunungan at kaunawaan na ibinigay naman ng Panginoon sa kanya. At sabi ng Biblia, noong panahon niya ay walang naging gaya niyang matalino. Amen? Amen ba? Walang naging gaya niyang matalino. Ibig sabihin, nung nabubuhay si Haring Solomon, nag-iisa siyang matalino. Bakit nag-iisa siyang matalino? Kapagkat pinadulong siya ng Diyos. Tawag ang Panginoon. Hallelujah.
Kaya dito sabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Kaya nga sa buhay natin ito, maglilingkod tayo. At kung tumanda man dapat tayo, yung aral na tinuro sa atin, hindi natin dapat hihiwalayan yon. Dapat umuugat tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi ko nga, itong Santa Maria Church, nung bata kami, playground namin itong simbahan na to. Hanggat wala yung aming tagapagturong missionary, itong upuan, takbuhan namin yan, talon dito, talon doon. Ginagawa namin, talunan yan, taguan yan. Hanggang ngayon, buhay pa yung upuan. Ang tibay. Siguro kung makakapagsalita lang yan, ang dami ng memories niyan. Amen? Ang dami ng memories niyan. Baka matanda pa nga ata itong upuan sa akin eh. Yes, ano naman? Matanda pa ito. Tanda pa sa akin. Wala pa ako. Wala pa daw si Pastor Efraim. Nandyan na yan. Kung makakapagsalita lang yan kung gaano kabuti ang Panginoon at napakaraming tao nang umupo dyan. At isa tayo sa umupo dyan. Paapati ang Panginoon. Amen? Napakatibay. Napakatibay. Kaya pag pupunta ko ito, nabibiglas ako ba? Kasi ito yung playground namin. Kaya nung bata kami, naturuan po kami ng aral ng Diyos. Kasi nung pag-galing sa school, pag-uwi, meron kami tatawag na everyday Bible study. Sa mga kabataan, isang oras yun. Dito kami nag-aaral ng Bible. Namin naiintindihan yung tituro, siyempre bata eh. Tuturo kayo mag-memory verse, ang haba-haba. Pag hindi ka pa nakapag-memory verse, may palo. Mayroong parusa. So, mag-prepare sa kang mag-memory verse. Kasi, yung sinasabi ng tagapagturo, hindi mo pa naunawaan. Pero habang lumalaki ka, lumalago ka sa salita ng Diyos, yung sinasabi sa iyo ng mga naunang mga tagapagturo, naunawaan mo kung gaano pala kahalaga yung tinuturo nila sa bawat isa sa atin. Sa iyong kamusmusan, hindi mo naunawaan yon. Pero later on, naunawaan mo ganun pala kahalaga ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nung bata kami, kung mayroon kaming simba na mula Lunes hanggang Biyernes. Naalala ko yun. Sabado, wala. Kasi yung Biyernes, luhod. May luhod din kami. May luhod din mga bata. Tapos yung luhod na yan, ang nakakatawa pa nun, bago ka lumuhod, pupunta ka sa harap, sasabihin mo yung kasalanan mo. Comments. O, di ba? Naalala niyo yan? Pupunta ka sa harap, tuturuan kang mag-confess na yung kasalanan. Titignan kung totoo, nagsasabi ka ng totoo. Kaya pag bago lumuhod, lahat kami pupunta sa harap, kasabihin yung kasalanan. Pag may nakalimutan, mayroon magsasabi, mayroon pang ginawa. Imbis na mag-okay kayo, mag-aaway kayo. Bakit? Kasi ayaw mo sabihin yung kasalanan mo, mayroon namang kasama mo sa church na siya magsasabi ng kasalanan mo. Ibig sabihin, nung bata kami, tuturuan kami maging honest sa aming mga sarili at sa mata ng Diyos. Totoo naman, pag may ginawang kasalanan, ang hirap sabihin. Tama? Tama ba? Pag may kasalanan ka, kahit bata ka, kahit may kasalanan ka, tinatago mo lang kayo mga bata yung kasalanan eh. Huwag mo sabihin na, nagito ganun. Pero sa moment na yun, tinuturuan pala kami na maging honest kami sa aming mga kasalanan. Kaya, luluhod kami isang oras. Pag hindi ka nakaluhod, may palo sa likod. Pag hindi ka nakaluhod, matagal din yun, sakit sa tuhod yun ha. Minsan yung mga tagapagturo namin, minsan mga stricto pa. Kaya doon namulat kami. Itong tinuro sa amin ng mula ng pagkabata, ito hindi po namin hiniwalayan. Nagpatuloy po kami, may mga kasama po kami nawala na sa paglilingkod. Pero marami pa rin po kami nagpapatuloy sa paglilingkod. Namulat po kami sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang nagturo sa amin upang maging matibay kami sa pananampalataya sa Diyos. Salamat tayo Panginoon. Amen? Kaya kasama kami nila Sir Bibi, nila
Pastor Efraim, marami kaming bata nun. Ang tawag sa akin sa compound dati, mga Bisaya. Paglabas na kami, andyan ang mga Bisaya. Sabi ko, Bisaya. Pinanganak ko sa Pangasinan, pero tawag sa akin, Bisaya. Sabi ko, nanay ko, Bisaya, pero ako hindi. Yung mga taga-labas kasi tawag sa amin, mga Bisaya. Pero sinasabi natin, ano man ang katayan mo sa lupa, Bisaya ka man, Ilocano ka man, hindi titignan ng Diyos yung, ano mo, yung lingwahe mo. Ang titignan ng Diyos sa atin, yung ating puso, kung gaano tayo katapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Okay. Verse 15, John 15. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Kaway-kaway, yung mga napalo ng bata. Diba? Sabi din natin doon, natampal. Sinang, ano yan, talagang stricto yan. Napaka-stricto. Siguro wala siyang anak na hindi napalo. Siguro lahat ng anak niya ay napalo. Pati nga mga apo, napapalo eh. Kaya nga, tignan niyo, no, sabi ng Biblia, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata. Totoo, ang bata, ano siya? Hindi niya alam ang maraming bagay sa mundong ito. Kaya mangmang siya. Kaya tuturuan mo ang bata sa saway ng Diyos. Ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Pero ngayon, may batas ngayon sa Amerika. Ewan ko rin ngayon dito sa Pilipinas kung ano na siya, kung naipasa na bawal ng paluin ng bata. O child abuse, meron na yan. Kahit magulang ka, kapag pinalo mo yung bata, pwede kang idemanda ng bata. Oh. Sa Amerika ganun. Ang bata doon, hindi mo pwede paluin. Dahil pag pinalo mo yung bata, tatawag yan ng 911. Pag tumawag yan ng 911 yan, darating yung pulis, uuliin yung nanay. Samantalang ang Biblia nagsasabi, paluin mo ang bata. Katwiran ng Diyos versus katwiran ng tao. Alin ang matino? Kaya tingnan mo sa Amerika, ang daming mga batang hindi masunurin sa magulang. Bata pa lang, sumasagot sa magulang. Eh dito, bago ka sumagot, kasampal ka na. Mga katwiran ka pa lang, di ba? Diba? Noong unang panahon, hindi ka pwede yung mga twiran. Ang patas, magulang. Tatay namin, mabait yun. Tahimik, pero stricto masyado. Kapag hindi kami nakapagsimba, inuna namin yung laro. Pag-uwi, luhod. Ano kung luhod? May munggo pang kasama. Paluloy ka sa munggo. Tapos after 1 hour ka lumot sa munggo, yung munggo ilaga mo. Ganon ka stricto. Why? Sapagkat may mga magulang na ayaw din na yung anak nila lumaki nang wala takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, kahit sa ka pumunta, hindi ka gagawa ng masama. Sapagkat ang takot mo ay hindi sa tao, kundi na sa Diyos. Minsan maraming mga tao takot gumawa ng masama sa loob ng simbahan. Takot sila gumawa ng masama sa loob ng simbahan sapagkat ang alam nila ang Diyos sa loob ng simbahan. At pag umalis sila, lahat pwede nilang gawin yung mga bagay na masama. Sa pag-iniisip nila, wala naman yung Diyos. Hindi ko naman kasama yung Diyos. Wala naman ako simbahan, kaya pwede kong gawin to. But in reality, kahit saan tayo pumunta, lagi tayong nakikita ng mga mata ng Panginoon. Amen? Napakadami ng mata ng Panginoon na nagbabantay sa bawat sa atin. Kaya nga ibigay natin yung tiwala sa Panginoon. Sabi nga, turuan mo ang tao sa daan ng aral ng Panginoon sapagkat makakasumpong siya ng buhay. Doon tayo makakasumpong ng buhay. Doon sa aral ng Diyos. Kaya sabi dito, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Kaya nga ang bata, minsan, kapag nagmumura, kailangan mong paluin. Para malaman niya na yung pagmumura ay masama. Kailangan paluin yung bata kapag nagsisinungaling. Para malaman ng bata na yung pagsinungaling ay masama. Kailangan paluin yung bata yung nangungupit
para malaman ng bata yung pagkukupit ay masama. Amen. Sino tayo nangungupit? Ako rin, nangungupit ako kay Inang eh. Kapag nagbibilang siya ng tights, ang kamay ko gumagapang. Sabi ko, 25 cents lang yung nakuha ko. Ha! Doon agad ang stick ko. Damot. Ang sabi niya, hindi ko to pera. Sabi nila, hindi ko to pera. Pera to ng mga tao na pinaghirapan to para ibigay sa Diyos. Kaya itong pera to ng Diyos. Hindi ko to pera, binibilang ko lang. Kaya kung gusto mo pera, humingi ka, huwag kang kukuha. Lalo na sa tithes, hindi natin pera yan, pera ng Diyos yan. So, ganon, nauunawaan mo, yung ginagawa mo, mali pala. Hanggat hindi sinasabi ng mga nakatanda yung ginagawa mo mali, hindi tatanong sa, although alam mo mali, pero gagawin mo pa rin yan, sapagkat hindi walang nagpapaalala sa iyo. Kaya nga, ang salita ng Diyos, ang dinadala niya sa atin, ilayo tayo sa lahat ng gawa ng masama. Amen ba? Kaya ako, never ko na-antay yung mga bisyo-bisyo, sapagkat hindi takot ako sa Panginoon. Yung pag-inom, yung paninigarilyo, yung sumama sa mga barkada, mga adik, never ko na-try yan. Kung sumasama ako sa mga barkada, yung medyo matino, yung walang bisyo. At pag may bisyo, umiiwas na ako. Bakit? Sapagkat sinabi sa akin ng magulang ko, huwag kang sasama sa mga may bisyo. Baka mapariwara ang buhay mo. Kaya sinasamahan ko lang yung mga taong walang bisyo. Pag may bisyo na, umiiwas na ako. Kaya kapag naturuan kayo ng tama, ikaw yung sa buhay mo, lalakad ka may tapos sa Panginoon. Tara po na yung Panginoon. Proverbs 13:24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak ay nakupo. Sa mga magulang, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Palabak ng Panginoon. Tignan niyo, Diyos ang Panginoon. Matuwid siyang umatol. Ang sabi niya, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Alam mo nang mali yung ginagawa ng anak mo, pinapabayaan mo, ibig sabihin, wala kang pagmamahal sa anak mo. Tama ba yun? Tama ba yun? Hindi ko sinabi yun. Yan ang nakasulat. Kung mahal niyo ang anak mo, turuan mo ng tama. Siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Kapag mahal mo ang anak mo at gumawa ng masama, pinaparusahan hindi. Pinaparusahan hindi. Pinaparusahan. Pero ngayon, ang mga bata ngayon, terrible. Spoiled. Tama ba? Napaka-spoiled. Dati kami, hindi kami nung bata kami, hindi ako nakatikim ng gatas. Ang sikat na gatas noon, Buna. Buna Kid, batang may laban. Buna. Lumaki kami, ang gatas namin? Star Margarine, hindi totoo pang patangkad. Yung mga narin namin, mga training, nag-alaga sa amin, yung kanin, dadamihan ng tubig. Tapos kukuha ng So, yun na yung gatas namin. Saan kung asukal? Na nga, asin pa. Tignan nyo na nga, asin pa. Ginawang asukal. Wala na ng gatas. Buti pa yung gatas, at kapag medyo manamis namin. Talaga yan. Every talaga. Hanggang nasanay na kami. Nagluluto na kami. Kaya nag-training ako. Ako mag-isa sa destino. Magluluto ako marami. Bakit? Pagkapi ko na yung Pag inantay ko maluto yung kanin, hindi nagkakapi ako ng Sabi ko, nalalang ng bata ako Pero mas tansya po yung Mas tansya siya kaysa sa mga, sabi nila, mga bata daw ngayon, mga ugaling hayop. Mga bata daw ngayon, ang ugaling hayop. Bakit? Kasi ang iniinom nila, beer brand. Gatas ng baka.
Verse 3. Natas ng Mga baka. galing daw sa mga hayop, kaya yung mga ugali daw ng hayop, na-adapt nila. Hindi naman po totoo yun, hindi ako nila doon. Turuan lang yung bata sa tamang aral. Kahit ano pa inumin yan, turuan natin ang bata sa aral ng Diyos. Kahit anong inumin gatas niyan, lalaki yan na may takot sa Panginoon. Walang sa gatas yan. Sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon, tinuturuan niya tayo, dinadala niya tayo sa tunay na pagkakilala sa Kanya. Pag nakilala mo yung tunay na Diyos, kahit saan ka pumunta, kahit bata ka, matatakot kang gumawa ng masama sapagkat ang alam mo, mayroong Diyos laging nakatingin sa iyo sa lahat ng panahon. Amen? Amen. Praise God. Kaya dito, no, kaya yung mga magulang na nagpaparusa sa kanilang anak, sila yung nakakalugod sa Panginoon. Biblical din naman. Ang sabi ng Biblia, ang kanyang iniibig ay kanyang hinahampas at kanyang pinaparusahan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi ng Biblia, ang kanyang iniibig ay kanyang pinapalo, kanyang hinahampas, kanyang pinaparusahan sapagkat sila iniibig ng Diyos. Amen? Dito naman, sinasabi ng Biblia, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusa paminsan-minsan. Kaya pinaparusahan mo yung anak mo, iparealize mo sa anak mo, yung kanyang ginawa ay mali. At pag na-realize ng anak mo na mali yung ginagawa niya, susunod, hindi niya nauulitin yon. Hindi niya nauulitin yon. Pero kung hahayaan mo yung mga bata, lalaki yan, na yung kanilang ginagawa, akala nila tama. Tingnan mo, mga bata ngayon, kung magmura, ang lulutong. Tama ba? Bata, mumurahin yung nanay niya, nasabihin niya, ina mo. O, diba? Yung nanay niya yun. Diba? Mumurahin niya yung nanay niya, di bumalik din sa kanya. Ang daming bata ngayon, mumurahin na yung mga magulang. So yung respeto nawawala. Kaya nga sabi ng Biblia, sa huling panahon, ang pag-ibig ng marami ay malalamig. Sa huling panahon, ang mga bata ay hindi na walang turing na, walang katutubong paggiliw, walang turing, walang galang na. Nakalagay po sa Biblia yan. Kaya nga nakakalungkot na tinuturuan ng Diyos ang tao na lumakad na may takot sa Diyos pero bata pala, wala nang turing sa magulang. Paano pa sila kaya maglilingkod sa Panginoon sa magulang? Wala na silang respeto. Tandaan ninyo, kung hindi ka marunong magrespeto sa magulang, wala kang respeto sa Diyos. Ang utos ng Panginoon, igalang ninyo ang inyong ama at ina na siyang pangunahing utos. Amen ba? Utos ng Diyos yun. Kung hindi ka marunong respeto sa magulang mo, paano ka respeto sa Diyos na hindi mo nakikita? Yung magulang mo nga, nakikita mo, hindi mo kaya respetuhin. Okay, basahin natin. Ephesians 6:4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ito dapat gawin ng mga magulang. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mayroong saway at aral ng Panginoon na dapat mong ituro sa iyong mga anak. Kasi may mga magulang, karamihan sa magulang, patadamihin pa muna yung kasalanan ng anak. Tama ba? Tama ba yun sa mga magulang? Yung kasalanan ng anak pararamihin. Pag dumami, saka doon siya magagalit, magwawala. Doon sa moment na nakagawa na siya ng kasalanan, doon pa lang, palalahanan mo na, pagalitan mo na, hindi yung magbibilang ka pa. Kaya ngayong mga bata, akala nila yung kanyang ginagawa, tama. Kaya nga sabi nga, ang bata, musbos siya, hindi niya alam yung tama at mali. Ang magulang, ang matuturo ng tama at mali. Kaya nga sabi ng tatay ko, magsimba kayo araw-araw kada hapon. Kahit wala ako, magsimba kayo. Sunod lang kami. Kapag hindi kayo sumimba, pag nalaman ko hindi kayo nagsimba, may palo kayo. Totoo naman. Kapag nalaman niya hindi kami nakapagsimba, talagang palo. Walang panahon na hindi kami nakapagsimba, na hindi kami napapalo ng magulang namin. Kaya mas gusto namin magsimba kaysa mapalo. Siyempre naman, sino mga taong gusto mapalo. Tatay na, pag namalo talagang first time kung napalo tatay ko, sa galit niya, kumuha ng bayabas.
Masarap ba yung bayabas? Masarap kainin yung bunga. Pero pag hinataw na sa'yo, ganito lang oh. Wala pa. Pagpalong gano'n. Ang ginawa ko, papalit ako ulit. Upo muna ako. Susupunin ko sa lupa kasi ang hapti. Sabi ko, hindi pa nga nakawaling hapti. Andiyan na naman yung isa. Kaya nung naranasan ko yung gano'n, ginawa ko, lagi ako nagsimba. Lagi ako nagsimba. Kasi masakit yung palo. Eh, yung makikinig ka lang naman eh. Kasi nga sa pakikinig namin, nakatulog pa kami sa kapagturo eh. Kaya, gano'n. Kaya magulang, ginagawa rin ng mga magulang yung kanilang part sa kanilang anak at gawin ng mga magulang yung kanilang part sa kanilang anak. Kapag hindi nyo gagawin yung part ninyo sa inyong anak, magkakasala kayo sa Diyos din mismo. Tandaan ninyo, ang bata, regalo ng Diyos sa mag-asawa at dapat ninyong pangalagaan yan sa aral ng Panginoon. Amen? Sa aral ng Diyos. Kaya nga, ito yung nais kong ipa-remind sa atin na kung ang mga bata ay hindi matuturuan sa aral ng Diyos, sa darating na henerasyon, wala na silang katutubong paggiliw sa Panginoon. Wala na silang mga magandang ugali. Lahat ng kasamaan, mapupulot mo sa kalsada. Lumakad ka nga lang dyan, makita mo yung mga bata, wala pang katamang edad. Minsan, 12 pa lang, 11 pa lang, makita mo, nag-iusin na. Tama? Nakikita mo, nagsusugal na. Nakikita mo, nagmumura na. Lumakad ka lang dyan, hindi mo makikita mga bata na walang takot sa Panginoon. Pero ikaw na may takot sa Panginoon, ayaw mo maging ganun. Kaya sabi ko nga sa Amerika, iba yung kanilang batas. Kapag pinalo yung anak mo, hindi demanda ka. Ibinabago nila ang batas ng Diyos. Okay. Proverbs 29:15. 29:15 ng Proverbs. 29. Proverbs 29. Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang pinabayaan ay umiiyak sa kanyang ina. Totoo naman yan. Kapag may anak kayo na pinapabayaan ninyo, hindi nyo sinasaway, sa school, lagi kayo sa guidance. Tama ba? Tama ba? Yung anak mo nanuntok, yung anak mo nangupit, yung anak mo ganitong ginawa, yung magulang pupunta sa guidance. Ikaw na magulang, happy ka? Masaya ka na ikaw ay nasa guidance? Masaya ka kapag ang anak mo ay top sa mga sa school. Na yung anak, papuntahin mo yung nanay mo rito kasi meron akong magandang balita na yung anak ni ikaw ay nasa top. Yun magandang balita, pero ang sabi rito, ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan. Ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Bakit? Sino ba lagi pupunta sa school? Di ba magulang? Yung ina? Minsan nga yung mga ina ay pumunta ka kapag kahihiyan eh. Bakit? Siyempre, bilang magulang, nahihiya ka rin sa reputasyon ng mga tao. Kahit sabihin ng mga tao, ay si ano pumunta sa school. Yung anak niya kasi ganun-ganyan. Ngayon maraming marites. Naglalakad ka pa lang, alam mo kung bakit nandun yan dahil sa anak niya, kasi anak niya dito, ganyan, hinahatulan na kayo. Kaya masarap na may takot tayo sa Panginoon, lalo na yung mga anak ninyo. Habang bata pa, ngayon, malalaki niyo yung mga anak ninyo, kung kaya pang tuwirin nyo sa pamagitan ng aral at turo ng Diyos. Hindi sa galit ninyo. Kasi kung galit ninyo, lalong magagalit din yung mga anak ninyo. Turuan nyo sila sa aral at turo ng Diyos. Baka sakali yung salita ng Diyos ay hipuin ang kanilang mga puso. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay tulad sa isang tabak na 2 talim na pumapasok sa kasukasuan hanggang sa pag-iwalay ng kaluluwa at spirito. Kaya yung Word of God, yan ang ating kailangan sa lahat ng mga tao. Sa mga magulang, sa mga anak, kapag hindi sa lumalakad ng ayon sa katwiran, may aral ng Diyos na dapat natin ituro. Amen? Kaya, mahalin ninyo yung inyong mga anak. Kapag ang buhay ay isa lang,
Kapag na-disgrasya yung inyong anak, saglit lang disgrasya. Hindi mo inaasahan. Pero yun nagiging dahilan para mawala ang buhay ng tao. Pero kung ikay lumalakad sa kalooban ng Diyos, ilalayo ka ng Diyos sa kapahamakan. Amen? Salamat ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya turuan natin, gayahin natin sa Haring David na sinabi niya kay Haring Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos at paglingkuran mo siya ng kusang pag-iisip. Kung itatakwil mo siya, ang sabi ni Haring David, itatakwil ka rin niya. Kaya, turuan natin yung ating mga mahal sa buhay. Yung inyong mga anak, turuan ninyo sa aral ng Diyos. Oo, maganda ang sanglibutan, pero mas maganda pa rin ang aral ng Diyos. Amen? Salamat sa biyaya ng Panginoon. Kaya ako, nabibless ako sa mga bata na pupunta rito pag may mga verse. Kahit hindi na nawawaan yung verse, pupunta rito. Di ba? O kaya, may mga bata na aawit, kahit hindi yung lyrics ay hindi maintindihan, basta maawit sa Panginoon. Ang ganda tignan. Amen? At yung mga bata na kapag nagbibigay ng ikapo, di ba, hihingi sa magulang, 3 piso. Magbibigay ng tithes. Di ba? Ang ganda, imulat sa mga bata, yung ganon. Sa kanilang kaisipan, kapag gumagawa sila ng ganon, ang alam nila, nakakapagbigay sila ng kapurihan sa Panginoon. Tama ba? Kaya pag may mga batang umaawit kami, gumawa kami ng ng church. May choir, maawit kami, mayroong memory verse kami, sa history. Andun, natuturuan kami ng maraming bagay. At yung turong yun, hindi nawawala sa aming kaisipan. Kaya sabi ko nga mayroong isang tao rin sabi sa akin, pinsan ko, sabi niya, David, malapit nang dumating ang Panginoon. Dapat patuloy na tayo maglingkod sa Panginoon, sabi niya sa akin. Ang sabi ko naman sa kanya, opo, matagal ko na pong alam yan naman malapit na dumating ang Panginoon. Kaya nga po, mula nung bata ako, hindi ako humiwalay sa paglilingkod sa Panginoon. Mula nung bata ako, nagpatuloy ako at hindi ako lumayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nagpatuloy ako. Dahil sapagkat alam ko sa pusong isip ko, malapit na ang Panginoon. Yung kausap ko, hindi na nag-reply. Kasi yung kausap ko, 40 years siyang nawala sa Panginoon. Naging napariwala sa sanlibutan. Kaya, doon pala sasabi ko na yung kahalagahan ng paglilingkod, kung paano mo natutunan sa ng Diyos, doon mo makikita kung gaano kahalaga ang Word of God. Hindi ka ihiwalay sa Panginoon. Hindi ka makukuha ng sanlibutan sapagkat ang nasa iyo, salita ng Panginoon. Praise God. Kaya tayo magsitayo. Tayo po isang-samang manalangin. At malapit na po ang foundation. Foundation gusto mo kaya. Foundation Day. Malapit na po ang foundation. Maraming mga nagyayaya. Baka nayaya na rin po kayo. Maraming nagyaya. Maraming nagyaya sa akin. Kay Sir Glo, maraming nagyaya. Pero ang sabi ko, hindi ako pupunta sa kanila. Sabi ko, may kilala kong Diyos. Na yung Diyos na pinag-inigol natin ay tapat na Diyos. Kaya sila, gagastos ko sila ng napakalaking halaga, milyon, para dumawas na ang foundation nila. Tayo, hindi tayo gagastos ng malaki. Ang mahalaga, yung ating puso sa harapan ng Panginoon. Amen? Ano yung napakalaking halaga ko, yung mga puso naman ay nakikita pa sa Panginoon. Di ba, hindi maganda yung ating bahay-sambahan, ang importante yung puso natin ay maganda in the sight of God. Gawin yung gamit na Lord, prepare me. Hallelujah. Ihanda tayo ng Diyos sa maraming bagay at palaguin tayo ng kanyang mga salita. Hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary.
You are Jesus. Jesus. You are Jesus. King of kings, Lord of lords. Nabi mo si Lord, nabi mo na namin. Hallelujah. Laki ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito ang bawat sa amin na patuloy na bibigay sa iyo ng mataas na papuri pagsamba. Turuan mo, Panginoon, ang bawat magulang na ipaimayin sa kanilang mga anak ang iyong aral at kautusan upang sila ay huwag lumakad sa kanilang sarili karunungan at kaunuan. Matuto silang lumakad ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong mga salita, sapagkat sa iyong mga katwiran, inilalayo mo, Panginoon, ang mga kabataan sa mga sarit-saring mga gawa ng sanlibutan ito, at iniingatan mo ang kanilang buhay upang ma-preserve hanggang sa iyong pagparito. Nawa, Panginoon, sa mga magulang, magkaroon sila ng mahabang patient sa pagkikita sa kanilang mga anak, na may pangulat sa kanila ang iyong salita. Sapagkat tunay, Panginoon, ang salita mo ay buhay at magtuturo sa kanila upang ilapit sa tunay na pagkakilala sa iyo. Alisin mo, Panginoon, sa puso ng mga kabataan ang mga masamang nasa, ang masamang pag-ugali, ang masamang pananaw sa buhay. Pagkos ang ilagay mo sa puso ng mga kabataan ay ang takot sa iyong harapan na gumawa ng masama. At ilagay mo sa kanilang puso, Panginoon, na makilala ka pa ng higit na pagkakilala. Sapagkat kung makilala ka ng lubos, kahit saan sila pupunta, Panginoon, hindi sila mapapariwara. Kahit ayayain sila, Panginoon, ng kanilang mga kaibigan, hindi sila pupunta sapagkat ikaw ang kanilang kinikilala mo. Diyos na kapangyarihan sa lahat. Panginoon, patuloy mo po kami, Panginoon. Bigyan ng mga sapat na pagpapala, material, spiritual, lalo na, Panginoon, sa mga nagtatayo ng bahay, ako ng sila, Panginoon. Turuan mo sila, Panginoon. Pagpalain mo silang lubos, Panginoon, upang sila, kami, Panginoon, ay makapagpatayo ng aming tahanan, kahit munting tahanan lamang, Panginoon, upang kami makasunod sa iyong nais, Panginoon. Tunay, Panginoon, walang bagay na mahirap sa iyo. Lahat ng bagay ay madali kung kami susunod lamang na may pagpapala sa iyong puso. Kaya, Panginoon, dagdagan mo ang kakulangan ng pananampalataya ng aming mga kapatid, at ikaw ang magtakda ng kanilang pag-ibig sa iyo. Sapagkat para makita nila, Panginoon, kung gaano mo sila pinapahalagahan, kung gaano mo sila binibigyan ng pag-iingat sa kanilang buhay. Sapagkat ikaw may panukala, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, na ang mga matuwid ay mawala sa mundo ito. Pagkos iyong pinipreserve ang mga matuwid upang kami ay magsama-samang magpuri sa iyo sa pagdating ng panahon. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa pagpapala mo. Salamat sa lahat ng bagay na binibigay mo sa amin. Ang mataas na papuri pagsamba ay tanging sa iyong dakilang pangalan ng Jesus. Purihin ka, hallelujah. Amen. Amen. Kaya ito pa natin pagsalita.